Hello, dear listeners. Si Miss CJ po ito. Welcome back to Miss CJ Stories Channel. Ngayong araw, excited na naman akong samahan kayo na tapusin, simulan o ipagpatuloy ang mga gawaing nakatakda niyong gawin sa araw na ito habang kinukwentuhan ko kayo ng isa na namang napakagandang kwentong isinulat para sa atin ng mahal nating si Verzo Lacram na pinamagatang Haplos ni Kumpare. Kung handa na ang mga headset, earbuds at earphone nyo, tara na, simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Ikaw Fiona, anong sayo? Biglang untag ni Vanji, isa sa mga kumare ni Fiona. Inubos muna niya ang isaw sa stick na hawak bago umimik. May tiwala ko kay Arvin. Hindi niya ako lolokohin. Tahasan niyang sagot. Ang topic kasi nila ay kung anong gagawin nila kapag nalaman nilang may kabit ang mga asawa nila. Pero para sa kanya, hindi na niya kailangan pang paghinalaan si Arvin. Ang asawa niyang OFW, sapagkat malaki na ang tiwala niya rito. Malayo man sila sa isa't isa, mahal na mahal niya pa rin ito. At kahit kailan ay hindi niya ito pag-iisipan ng masama. Sa loob ng 2 taon, mas nanindigan si Fiona sa pagmamahal niya para sa asawa. Wala man silang anak sa ngayon, ngunit aminado siyang darating sila sa puntong yun. Sa katunayan, hindi na siya makapaghintay na makabalik ito sa piling niya dahil pareho silang nakapagpasyang bumuo na ng sarili nilang pamilya. 1 taon na lamang, matutupad na ang pangarap niyang yon. Sigurado ka Fiona? Hindi naman sa minamasama ko yung sinabi mo. Pero alam naman natin yung asawa mo, ang bukod tanging nasa malayo sa'yo. Samantalang yung sa amin, kasama lang namin. Pero hindi ka ba nag-iisip na magloloko siya gayong… Vanji, sa tingin mo ba magpapakasal ako sa lalaking lolokohin lang din pala ako? Pinagkatiwalaan ko si Arvin. Hindi siya gagawa ng ikakasama ko. At lalong ikakasakit nitong puso ko. Bulalas niya. Nagkatinginan lang ang mga magkumare. Biglang naging tahimik ang mga ito na para bang may gustong sabihin pero hindi masabi. Nagsimula nang magtaka si Fiona. Malakas ang kutob niya na may itinatagong mga ito sa kanya. Sandali nga. Ano bang nangyayari? Bakit parang napipipi kayo dyan? Hindi ba kayo naniniwala sa sinabi ko? Sunod-sunod niyang usal. Bakas na rin sa tinig niyang matinding pagtataka. Kumare, hindi mo ba nakita yung viral ngayon? Sa Blue App? Sambit ni Dina, isa pa sa mga kumare niya. Viral? Anong viral? Wala akong alam sa sinasabi mo, Dina. Pwede ba? Sabihin niyo na agad sa akin para hindi na… Tungkol to kay Arvin, sa asawa mo, Fiona. Putol ni Vanji sa kanya. Gumuhit ang maraming kunot sa noo niya dahil sa sinabi nito. Nang lumapit si Vanji sa kanya, kinuha nito ang kamay niya bago masuyong hinimas ang mga yon. Tinitigan din siya nito sa mga mata na lalong nagpapagulo sa utak niya. Teka nga, anong tungkol sa asawa ko, Vanji? May lungkot siyang tanong. Viral si Arvin ngayon, Fiona. Kumakalat yung video niya habang may kasamang isang Pinay at may ginagawa silang hindi katanggap-tanggap. Tila nag-aalinlangan pang paliwanag nito. Umiling siya. Ngumisi bago binawi ang mga kamay. Ang asawa ko? May binababahang ibang babae? Imposible. Natatawa niya pang sagot. Imposible nga, pero may video kasi. Paano mo mapapaliwanag yun? Sagot ni Dina. Nasaan ang video, Dina? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Nakatagis ang panga niyang asik. Mabilis na nilabas ni Dina ang cellphone sa bulsa nito. Sandali itong may kinalikot doon bago inabot sa kanya. At nang mapasa kamay na niya ang cellphone, nakita niyang nagpe-play na ang isang video. Sa una, ayaw niya pang maniwala. Iniisip niya na hindi yun magagawa ni Arvin sa kanya. Pero nang makita niya mismo ang mukha nito sa video, pakiwari niya nagkapira-piraso ang puso niya. Base sa tattoo nito sa katawan, nakilala niya ito. Ito nga ang asawa niya. Nakahiga ito habang ang babae nasa ibabaw nito. Walang habas na nagtataas baba.
Ang nakakasukay, pinagpapasapasahan nila ang lollipop sa bibig nila. Lollipop, iyan ang pamagat ng video. Saad ni Vanji. Nakakadiri. Nakakasuka. Maduwak-duwak na bulalas ni Fiona bago ibinalik kay Dina ang cellphone nito. Hindi ko alam na magagawa ni Arvin sa akin yan. Isang malaking kahihiyan ang ginawa niya sa akin. Pati na rin sa pamilya niya. Maluha-luha niya pang wika habang mariing nakakuyom ang mga palad. Pasensya ka na, Fiona. Hindi namin agad nasabi. At least ngayon alam ko na. Kahit pinaikot-ikot niyo ako, nalaman ko pa rin ang totoo. Kaya salamat pa rin sa inyo. Putol niya kay Vanji bago lumayo sa mga ito. Manda ka sa akin, Arvin. Hindi ko pa lalampasin tong ginawa mo. Panunumpa niya pa bago nagpatuloy sa paglisan hanggang sa makauwi na siya sa bahay nila. Pero nang lumapat na ang mga paa niya roon, pakiramdam niya'y mas lalo lang siyang nasaktan. Ayaw niya sanang malugmok sa kalungkutan, pero hindi niya mapigilang maiyak. Nakasalampak siya sa sahig habang tahimik na tumatangis. Iniisip ang kapangahasang ginawa ng asawa niya sa kanya. Nagtiwala siya rito, pero heto't nagpakatanga lang pala siya. Sa sobrang pag-iyak, nakatulog si Fiona. At nang magising, nakasalampak pa rin siya sa sahig. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago tumayo. Kung saan natanaw niya mula sa labas na madilim na. Sakto namang nag-ingay ang cellphone niya sa kanyang bulsa. At nang dukutin niya yon, nakita niyang tumatawag ang magaling niyang asawa. Hindi na niya mabilang kung ilang beses itong tumawag. Pero sa halip na sagutin, mas pinili na lang niyang patayin yon. Wala siyang ideya kung saan siya paroroon dahil sa sakit na iniinda niya. Subalit hindi naglaon, nagpasya siyang gawin ang bagay na ayaw ni Arvin na gawin niya. Nagbihis siya bago nagtungo sa lugar kung saan puno ng mga taong nagpapakalango sa alak. Oo, nasa bar siya. Sumalubong agad sa kanya ang madilim at maingay na loob. Hindi yun naging hadlang sa kanya. Humanap agad siya ng bakanting mesa bago umorder ng alak. Ito lang ang naiisip niyang paraan para mawala ang sakit sa puso niya. Hanggat hindi yun nawawala sa kanyang isipan, patuloy lang siyang masasaktan. Nang dumating ang order niya ay nagsimula na siyang mag-inom. Sunod-sunod at walang pagdadalawang isip ang pagtungga niya ng mga sandaling yun. Dahil sa matinding kasabikan, hindi na niya namalayan ang oras. Naramdaman na lang niyang umiikot na ang paningin niya. Fiona, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa bar? Alam ba ito ni Arvin? Sunod-sunod na tanong ng isang pamilyar na tinig. Yumuko siya bago mariing ipinikit ang mata. Pinakalma muna niya ang sarili bago inangat ang muka. Bumalik ang lahat sa normal. Pero hindi niya maiwasang magulat nang makita sa harap niya si Victor. Ang kumpare nila ni Arvin. Victor? Ang tanging namutawi sa lalamunan niya. Ako nga to, Fiona. Alam ba to ni Kung alam man niya na nandito ako, anong paki niya? Sabay halakhak niya. Tutunggain na sana niya ang laman ng baso sa harap niya pero mabilis pa sa 4:00 yung hinablot ni Victor. Tama na. Nakatangis pa nga nitong asik bago inubos ang laman ng baso. Hindi makakabuti to sa'yo Lasing ka na, Fiona. Hindi ako lasing, Victor. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Buhay ko to kaya please umalis ka na. Iwan mo na lang ako rin. Sa tingin mo kaya kong gawin yun sa'yo? Matagal na tayo magkakilala. Kayo ni Arvin, kilalang kilala ko na kayo. Kaya imposibleng makinig ako sa'yo. Hindi ko kakayanin na maiwan ka mag-isa rito, Fiona. Mariing sambit ni Victor bago umupo sa upuang nasa harapan niya. Humalakhak si Fiona bago sinubukang kunin sa kamay ni Victor ang baso. Pero hindi ito pumayag. Inalayo nito ang kamay mula sa kanya na lubusan niyang ikinairita. Victor, pakiusap, ibalik mo na sa akin yung baso. Hindi naman ako magpapakalasing. Gusto ko lang talagang makalimot. Mahinahon niyang anas. Makalimot? Fiona, ano man nangyayari sa'yo? May nangyari ba sa yung dalawa ni Arvin? Sabihin mo sa akin. Umiling siya. Ayoko nang isipin ng lalaking yan. At sumandal siya sa kinauupuan bago tahimik na yumuko. Sinusubukan ang sarili na hindi maiyak. Kumari naman. Mahinang sambit ni Victor.
Sapat na para marinig ni Fiona kahit malakas ang tugtugan sa loob ng naturang bar. Sandali siyang walang imik bago iniangat ang blangkong mukha kay Victor. Kumpare, kung pwede lang, iwan. Hindi na niya natapos ang iba pang sasabihin nang biglang ipatong ni Victor ang baso sa harap niya. Gusto mo pang uminom, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Gusto kong malaman ng dahilan kung bakit ka nandito sa bar. At mag-isa ka lang. Hindi ka ligtas dito. Tungkol ba to kay kumpare? Ngumisi si Fiona. Paano kung oo? Anong gagawin mo? Kung ano makakaya ko. Sabihin mo lang, Fiona. Sa tagal natin magkakilala, imposibleng hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Base sa tinig ni Victor, interesado ito sa nangyari. Pero hindi siya handang aminin ng totoo. Na may kabit ang magaling niyang asawa sa ibang bansa. At viral pa ang scandal nila. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago sumagot. Medyo nagkakalubuan na kami, Victor. Ewan ko ba. Bigla na lang siya nanlamig sa akin eh. Kilala mo siya, di ba? Hindi siya ganong asawa. Pagsisinungaling niya, napakunot noo si Victor. Halos 1 minuto itong walang imik bago umiling. Kasal kayo, Fiona. Kaya hanggat maaari dapat maayos niyo agad ang problema niyo. Kung gusto mo, kakausapin ko siya para… Wag! Agad niyang pigil dito. Pakiusap. Huwag mo siyang kakausapin. Ayokong mapasali ka pa, Victor. Hayaan mong kami ang mag-ayos nito. Tama ka. Kasal kami. Kaya kami dapat ang mag-ayos nito. Kung yan ang nais mo, wala na akong magagawa pa. At bumuntong hininga ito bago prenteng sumandal sa upuan. Bahagyang napailing si Fiona ng mga sandaling yon. Kinuha niya ang baso sa harap niya bago nagsali ng alak. At habang tinutungga niya yon, nakatingin siya kay Victor na hindi man lang inaalis ang mata sa kanya. Ni hindi ito kumukurap. At nang maubos niya ang laman ng baso, nagsalita siya. Hindi ka pa ba aalis? Titingnan mo lang ba ako dyan? Tanong niya. Mabilis naman na umiling si Victor bago ngumisi. Paglalaban ko ang kanina ko pa pinaglalaban, Fiona. Hindi kita iiwan. Lalo pat hindi alam ni Arvin na nandito ka. Sige, magpakalang ako kasala. Basta nandito lang ako. At ako pa mismo maghahatid sa'yo sa bahay niyo. Walang nagawa si Fiona kundi ang umiling na lang. Nagpatuloy siya sa pag-inom. Habang hindi pa rin inaalis ni Victor ang mata sa kanya. Tinamaan nga siya ng alak. Pero hindi naman niya maiwasang mailang dahil parang bata siyang binabantayan ni Victor. Waring naging chaperone niya ito. Lumipas pa ang ilang minuto, ganun pa rin sila. Nagkakatinginan at parehong walang kibo sa isa't isa. Hindi naglaon, lubha nang umepekto sa kanyang alak. Ramdam na niya na wala na siya sa sarili ng mga oras na yun. At gusto na niya sanang sumali sa mga nagsasayawan sa gitna, pero mabilis siyang hinila ni Victor palabas ng bar. At dahil kontrolado siya nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod habang patawa-tawa. Sandali, Victor! Binitawan siya nito bago humarap sa kanya. Huwag mo sabihin sa akin gusto mong bumalik sa love, Fiona. Lasing na lasing ka. Nabayaran ko na ba yung mga ininom ko? Tanong niya bago pagak na tumawa. Dismayadong umiling si Victor. Hindi, pero ako na nagbayad. Di may utang pala ako sa'yo. Ang kaano pa yun? Babayad. Huwag mo nang isipin yun. Ang mas mabuti pa mahatid na kita sa bahay niyo para makapagpahinga ka na. Kung hindi mo ako susundin, tatawagan ko hindi si Arvin. At wala na siyang nagawa kundi sundin ito. Nang hawakan ni Victor ang kamay niya, muli siya nitong hinila hanggang sa makarating sila sa motorsiklo nito. At dahil lango sa alak, hindi na alam ni Fiona ang nangyayari. Natagpuan na lang niyang huminto silang dalawa sa harap ng bahay niya na ayaw niya sanang balikan pa. Ang bahay nilang mag-asawa. Marahan siyang ibinaba ni Victor sa motorsiklo nito bago siya hinatid sa may pinto. Pero dahil nakakandado yon, hiningi nito sa kanya ang susi na agad naman niyang iniabot. Nakapwesto siya sa likod nito. Hindi niya maiwasang tingnan mula ulo hanggang paa si Victor. Wala sa sarili siyang napakagatlabi habang sinusuri ang maskuladong katawan ng kumpare niya. Nang tuluyang mabuksan ni Victor ang pinto, humarap ito sa kanya. Sakto namang nawalan siya ng balanse kaya natumba siya rito. Sa isang iglap,
Sa nakakagulat na eksena, natagpuan na lang ni Fiona na nakadikit ang mga labi niya sa mga labi nito. Ramdam niya ang gulat ni Victor sa nangyari, pero nanatili itong walang kibo. Hindi naglaon, isang ideya ang biglang pumasok sa utak niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata bago ginalaw ang kanyang mga labi. Sa una ay pinipigilan pa yun ni Victor, pero lumipas ang halos 1 minuto. Tumugon na ito sa halik niya. Pakiramdam ni Fiona ay naglalagablab na ang katawan niya ng mga sandaling yon. Kahit nasa espiritu pa rin ang alak, ramdam niyang kasabikan ni Victor na nagpapainit sa kanya. Umabot ng ilang minuto at ganun pa rin ang ginagawa nila. Subalit bigla na lang siyang napasinghap nang bumitaw ito sa kanya. Anong ginagawa mo? Mali ito. Hindi dapat natin ito ginagawa. Kasal ka kay Arvin, sa kumpare ko, kaya wala tayong karapatang gawin to. Shhh! Pagpapatahimik niya kay Victor bago sinapong magkabilang pisngi nito. May karapatan tayong gawin to, Victor. Magtiwala ka lang sa akin. At ano pang ikinababahala mo? Wala naman dito si Arvin, di ba? Tayo lang nga nandito. Kaya atin ang gabing to. Walang takot niyang bulalas bago walang ano-ano hinila si Victor papasok sa kanilang bahay. Nang tuluyang makapasok, pasalampak niyang sinarado ang pinto bago pasandal na itinulak si Victor doon. Masuyo nitong tiningnan ang mga mapupungay nitong mata bago walang pasabing nilukumos ng mga halikang labi nito. Nag-aalangan pa ito, pero sa huli, muli rin itong tumugon sa makasalanan at mapangahas niyang mga halik. Imbis na maging malamig ang gabing yun, tila nagningas ng apoy sa pagitan nilang dalawa. Parehas silang naging mapusok, hindi inaalala ang buhay na meron sila at relasyong namamagitan sa kanilang dalawa. Pero para kay Fiona, wala siyang pakialam sa ginagawa nila ni Victor. Dapat lang na maghiganti siya sa kababuyang ginawa ng lalaking pinagkatiwalaan at pinakasalan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, namataan na lang nilang dalawang isa't isa sa ibabaw ng kama habang walang habas na pinapaligaya ang isa't isa. Nakaibabaw si Victor kay Fiona. Walang humpay na naglalabas-masok sa kanyang kasilanan. Nang mga sandaling yun, wala siyang ibang maramdaman kundi ang kasiyahan kasama ang lalaking hindi niya inaasahang makakasama niya sa kama. Kinabukasan, nagising na lang si Fiona nang maramdaman niyang gumalaw ang katabi niya. Nang imulat niya ang mga matay, saktong nakita niya si Victor. Nakaupo ito sa kama at tulalang nakatingin sa kawalan. Ngumiti siya bago hinila ang kumot sa kanyang paanan para itabon sa hubad niyang katawan. Nang magtagumpay, marahan siyang umupo sa tabi ng kama. Victor, tawag niya rito subalit wala itong kibo. Napailing siya bago bumuntong hininga saka sinapo ang balikat nito. Okay ka lang? Parang may nagawa akong masama sa'yo para… Sadyang meron, Fiona. Tila iritadong putol nito sa kanya nang humarap ito. Baka sa mukha nito ang gulat habang matamang nakatingin sa kanya. Mali itong ginawa natin. Hindi ito tama At alam mo yun. Tingnan mo sarili natin. Ni isang saplot sa katawan wala. Kasal ka. Ano na lang ang sasabihin ni Arvin kapag nalaman niyang may nangyari sa ating dalawa? Baka sa boses nito ang takot. At imbis na mahabag, tumawa si Fiona bago bumaba sa kama na ni isang saplot sa katawan ay wala. Hinayaan niyang makita siya ng gano'n ni Victor na biglang natulala. Parang nakakita ng engkanto dahil sa itsura ng mukha nito. Nagkakalabuan na kami ni Arvin. Hindi ba't naikwento ko to sa'yo kagabi? Kahit lasing ako, naaalala ko pa rin ang nangyari. Anya, bago walang pagdadalawang isip na itinumba ang picture frame nilang dalawa ni Arvin sa cabinet na nasa tabi ng kama. Larawan nila nung kasal nilang dalawa ni Arvin. Hindi pa ba sapat na dahilan yun? Para hindi maging mali ang ginawa natin? Ang nangyari sa ating dalawa? Tanong niya pa. Nang bumaling siya kay Victor, nagulantang ito. Halos 1 minuto itong tulala bago tumayo saka naglakad papalapit sa kanya. Yan ba ang rason mo, Fiona? Napakababaw. Pwede pa kayong mag-aayos. Pwede pa kayong mag-usap. Hindi ito Hindi dapat may nangyari sa atin. Hindi ko kaya, Fiona. Kumari kita, kumpare ko si Hindi na ngayon, Victor. Usal niya bago lumapit dito. Nang halos magkalapit ng katawan nila, tumalikod siya mula rito bago kinuha ang braso nito at ipinulupot sa katawan niya. Haplusin mo ako, kumpare. Tayo lang dalawang nandito.
Walang makakaalam. Walang makakakita. Sambit niya pa bago napakagatlabi nang maramdaman ang init ng katawan ni Victor sa kanya. Huwag mong gawin sa akin to, Fiona. Isang malaking kasalanan to sa asawa mo. Natigilan siya sa biglang isinaad nito. At halos 1 minuto siyang walang kibo bago humarap dito. Kita niya ang labis na takot sa mga mata ni Victor. Ngumiti siya. Malapad. Halos abot tenga bago sinapo ang magkabilang pisngi nito. Kasalanan ba ang mahalin ka, Victor? Tanong niya na agad nagpalaglag sa panga nito. Ano ka mo? Mahal mo ko. Naihibang ka na ba, Fiona? Nawala lang si Arvin, Hindi ko na siya mahal, Victor. Ikaw na ang mahal ko. Ikaw na ang gusto ko. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit ko hinayaang may mangyari sa atin? Mahal kita. Totoo to. Wala na akong nararamdamang pagmamahal kay Arvin dahil iba nang tinitibok ng puso ko. At ikaw yon. Bulalas niya bago tumingkayad para magpantay ang mukha nila ni Victor. At nang masigurado na niyang pantay na nga, hahalikan na sana niya ito nang pigilan siya nito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Fiona? Ako na ang mahal mo? Paninigurado pa ni Victor. Papatunayan ko na sana eh. Pinigilan. Hindi na natapos ni Fiona ang iba pang sasabihin nang bigla siyang sunggaban ni Victor ng mapusok na halik. Agad siyang tumugon. Napapikit pa siya dahil ramdam niyang matinding kasabikan nito ng mga sandaling yun. At hindi naglaon sa ikalawang pagkakataon, muling namataan ni Fiona ang sarili sa kama habang walang habas na ipinaparamdam ni Victor sa kanya ang matinding kasiyahan. Paano natin ipapalawanan kay Arvin to, Fiona? Alam mong hindi biro ang ginawa natin. Maghalo man ng tubig at langis. Kasalanan pa rin natin to. Sambit ni Victor habang abala ito sa pagluluto ng almusal nila. Siguro kung sasabihin niya lang ang totoo, maiintindihan niya ito. Pero sa ngayon, wala pa siyang lakas ng loob. Hihintayin na lang niya ang sarili niya na magkaroon ng sapat ng lakas para ipagtapat ang katotohanan kay Victor. Na naghihiganti siya sa asawa niya dahil sa kapangahasang ginawa nito sa kanya. Hayaan mo siya. Huwag mo nang isipin ng lalaking yun. Tugon ni Fiona na prenting nakaupo sa upuan malapit kay Victor. Kanina ko pa napapansin. Parang hindi ka malang natatakot ah. Wala man lang ako nakita ni katiting natakot dyan sa mga mata mo. Di ka ba nababahala? Fiona, may iba ka pa bang dahilan? Kaya ginagawa mo to kay Arvin? Tanong ni Victor habang nakatitig sa kanya. Bumuntong hininga siya bago humigop sa tasa niyang may kape. Mas maigi kung wag na lang nating isipin si Arvin. Isipin na lang natin ang isa't isa. Lalo na tong relasyon natin. Relasyon na kailangan nating itago? Iling ni Victor bago nagpatuloy sa ginagawa. Hindi na nagawang makaimik ni Fiona ng mga sandaling yun. Pinanood na lang niya si Victor hanggang matapos ito. Nagsimula na silang mag-umagahan. Tahimik lang sila, hindi nagkikibuan. At maya-maya pa, pareho silang napasinghap nang biglang may nag-ingay sa cellphone ni Victor. Si kumpare, tumatawag. Imporma agad ni Victor sa kanya. Sagutin mo. Hindi na ako nagulat. Hindi niya ako makontak eh. Pinatay ko yung cellphone ko. Kaya alam kong ikaw ang tatakbuhan niya kaya sagutin mo. Umiling ito. Anong sasabihin ko? Kung anong alam mong tama. Yung hindi siya magtataka sa ating dalawa. Sabay kindat niya kay Victor na sunod-sunod nitong ikinailing. Ilang segundo pang pinalipas nito bago tuluyang sinagot ang tawag. Nakatanaw lang si Fiona kay Victor. Pinapakinggan ang sinasabi nito. At makalipas ang ilang sandali, ibinaba na nito ang cellphone. Sorpresa? Ano yun? Kumibit balikat lang si Victor. Wala siyang sinabi. Ang sabi niya lang, meron daw siyang sorpresa sa'yo. Yun lang. Gusto niya lang silipin kita. Fiona, nag-aalala ata si Arvin. Ay, masamang pinaghihintay ang pagkain. Mas maiging kumain na lang tayo kaysa pag-usapan pa siya. Sambit niya bago nagpatuloy sa pagkain. At wala nang nagawa si Victor. Sinunod na lang niya ito kaysa naman kumprontahin siya. Ang totoo, walang katotohanan yung sinabi ni Fiona kay Victor. Hindi niya talaga ito totoong mahal. Dahil nabigla lang din siya sa sitwasyon. Nagsinungaling siya para matapos na ang paghihinala nito sa kanya at para hindi na rin ito isipin ang walang hiya niyang asawa.
Kung hindi siya agad aaksyon, tsak na hindi niya magagamit ito upang makapaghiganti kay Arvin. Ngunit minsan, hindi niya maiwasang makaramdam ng konsensya dahil sa kabutihan ni Victor. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero ito lang ang naiisip niyang paraan para makabawi sa ginawa ni Arvin sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw at mas lalo silang nagkalapit sa isa't isa. Ipinagpatuloy pa rin nilang patago nilang relasyon. Sa labas, magkumarit magkumpare sila. Pero sa loob, puno ng lihim at init ang pagsasama nila. Di ka ba natatakot, Fiona? Baka anumang oras bigla na lang dumating si Arvin dito. At ang masaklap, maaktuhan niya tayo sa ganito. May takot na sambit ni Victor habang pareho silang nakahiga sa kama. Katatapos lang nilang iparamdam sa bawat isa ang ligaya at nakatabon sa hubad nilang katawan ang makapal na kumot. Nakayakap si Fiona sa maskuladong dibdib ni Victor ng mga sandaling yon habang malayo ang tingin. Ilang araw mo na yung sinasabi. Bakit ka ba nababahala sa kanya? Bulalas niya. Kasi nga kumpare ko siya, Fiona. Pareho nating alam na una kami nagkakilala kaya... Kaya natatakot ka? Ipanalangin mo na lang na sana wag na lang siyang bumalik dito. Doon na lang siya sa ibang bansa. Magpakasarap na lang siya doon. May galit na sambit ni Fiona bago umupo sa kama, saka nagsimula ng magbihis. Bumangon si Victor bago siya pinugpog ng halik sa kanyang batok patungo sa kanyang balikat. Fiona, hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako. Pinipilit ko ang sarili ko na wag isipin si Arvin. Pero sa tuwing nagkakasama tayo, parang palaki ng palaki ang galit mo sa kanya. Fiona, may dapat ba akong malaman? Mahinahon, ngunit puno ng pagtatakang wika ni Victor. Bumuntong hininga siya bago isinuot ang kanyang damit. Nang matapos ay marahan siyang humarap dito. Wala ka bang nababalitaan? O kaya naman nakikita? Nababalitaan? Nakikita? Saan? Sa internet. Wala? Sandaling nag-isip si Victor bago umiling. Marami akong nababalitaan at nakikita. Lalo na kanina. Tatakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo sa darating na 2028. Marahang natawa si Fiona. Bukod dyan, wala na. Ang ibig kong sabihin, wala ka bang napapanood na video, malalaswang video, mga ganon? Natigilan si Victor. Parang natuliro ito noong mga sandaling yun sapagkat nakapuko lang ang mga mata nito sa kanya habang walang kibo. Pagkaraan ng ilang minuto, umiling ito. Tinigilan ko na yung panonood ng mga ganyan, Fiona. Nung bata pa ako, naging addiction ko yan eh. Pero ngayon 25 na ako, tinantanan ko na. Teka sandali, bakit mo natanong? Huwag mo sabing mahilig. Para ka namang baliw, Victor. Hindi no, igagaya mo pa ako ng kabataan mo ha. Hindi ako ganong tao. Pagtatanggol niya sa sarili bago mahinang, hinampas ang dibdib nito. Natatawang napailing si Victor. Ikaw naman kasi, bakit napunta dyan ang usapan? Ano bang meron? Parang mas maiging wag nang malaman ni Victor ang totoo. Mas mabuting wala na itong alam para hindi na maging komplikado ang sitwasyon. Hindi niya ito kilala. Wala siyang ideya sa maaari nitong gawin kapag nalaman nitong may kabit o skandal si Arvin. Umiling si Fiona bago sinapo ang pisngi nito. Wala, natanong ko lang. O sige na, magluluto na ako ng hapunan natin. Nang bumaba siya sa kama, nagsalawal na muna siya bago dinako ang pinto. Palabas na sana siya ngunit bigla siyang tinawag ni Victor. Bumuntong hininga siya bago humarap dito. May request ka ba? Ano bang paborito mong ulam? Dumapa si Victor sa kama bago siya. May panunuksong tiningnan. Adobo. Natawa siya. Magkumpare nga kayo ni Arvin. Pareho kayo ng paborito. Pero gusto ko yung may patatas at nilagang itlog. Nauumay na ako kapag karne lang eh. Ang galing ah. Kayo nga siguro ang para sa isa't isa dahil magkabaliktad kayo. Ayaw niya ng patatas at itlog sa adobo. Pasalamat ka, kakapamalengke ko lang kahapon. Kung hindi toyo at langis lang ang papaulam ko sa'yo. Sabay halakhak niya. Magpapatuloy na sana siya sa paglabas ng silid, subalit tinawagan na naman siya ni Victor sa ikalawang pagkakataon. Umiling siya bago nakapamewang na humarap dito at imbis na magsalita, pinikulan na lang niya ito ng masamang tingin.
Nangingisi itong bumba sa kama bago lumapit sa kanya. Masuyo siya nitong tiningnan bago inayos ang buhok niya. Kausap ko si Arvin kanina. Fiona, nag-aalala na sa'yo ang asawa mo. Wala akong magawa kundi magsinungaling sa kanya dahil yun ang gusto mo at ayaw naman kitang biguin. Salamat, Victor. Pero sa totoo lang, wala akong pakialam kung mag-alala man sa akin ng lalaking niya. Hindi ko na siya mahal. Ikaw ang mahal ko. At wala nang iba. Sunod-sunod na tumango si Victor. Naintindihan kita, Fiona, pero naisip ko, hindi ba mas maigi kung tapusin mo munang namamagitan sa inyong dalawa bago tayo? Hindi. Victor, hindi ko yun tatapusin. Hayaan mo siyang maging tanga. Mahal kita. Hindi ba sapat na dahilan yon para hindi ko natapusin ang kung anong meron kami? Hindi yun basta-basta, Fiona Hindi naman pagmamahal mong tatapos sa kung anong meron kayo ni Arvin. Oo, kasal kayo. Kaya mas maiging tapusin mo muna bago natin ipagpatuloy ang pagmamahalan natin. Ang gusto ko mangyari, makausap mo siya ng masinsinan. Ngumisi si Fiona. Sandali siyang walang imik habang matamang nakatingin sa mga mata ni Victor. Mga matang puno ng paghihinala at konsensya. Wala ka bang tiwala sa akin, Victor? Kasi kung oo, mas maiging tapos. Hindi ko kaya, Fiona. Masyado ko na napamahal sa akin para tapusin natin to. Ayoko. Hindi ko kakayanin. Ngumiti siya bago sinapo ang magkabilang pisngi nito. Kaya nga huwag ka nang mag-alala kay Arvin. Hayaan na lang natin ang nangyayari sa atin. At diba sabi sa'yo, huwag mo na siyang iisipin. Walang magandang maidudulot sa atin ng lalaking yon. Magmahalan na lang tayo. Anya bago mahigpit na niyakap si Victor. Nang humiwalay siya, sinapo nito ang baba niya. Mahal na mahal kita, Fiona. Kung yun talagang gusto mo, wala na akong magagawa. Simula ngayon, di ko na siya iisipin pa. Salamat. Salamat, Victor. Tanging ngiti lang ang itinugon ni Victor sa kanya. Ilang segundo ang lumipas, natagpuan na lang niyang magkadikit ang kanilang mga labi. At bago mag-init ang katawan nila ay humiwalay na si Fiona rito at tuluyang lumabas sa silid para makapagluto na ng pagkain nila. Aalis pala ako sa 1 linggo. Untag ni Victor sa gitna ng pagkain nila. Napahinto si Fiona bago nag-angat ng mukha rito. Saan ka pupunta? Nakaraang linggo pa lang plano ko nang bisitahin ng mga magulang ko sa probinsya Kung gusto mo, sumama ka sa akin para hindi ka ma-stress dito. Gusto ko sana Kaso ayokong itigil ang pagla-live selling ko. Alam mo naman, yun ang ikinabubuhay ko, di ba? At saka, baka magtaka sila. Bakit bigla na lang akong nawala? Hindi kaya yun maging rason para maghinala sila sa akin? Mataman siyang tiningnan ni Victor sa mga mata nito bago sunod-sunod na umiling. Fiona, hindi ko kakayanin na maiwan ka rito na mag-isa. Alam ko namang may pamilya ka, pero sa sitwasyon mo mahihirapan ka Kaya sige na, sumama ka na sa akin. Sariwa ang hangin doon. Masarap tumambay sa ilalim ng puno. Pwede ka namang magdahilan na pupunta ka sa kaibigan mo, di ba? Napaisip siya. Tiningnan niya ito sa mga mata. At halos 1 minuto siyang tahimik ng mga sandaling yon. At nang akmang magsasalita na siya napatingin agad siya sa direksyon palabas ng kusina nang marinig niya ang sunod-sunod na yabag ng paa. Agad siyang naalerto kaya hinila niya si Victor patungo sa malapit na banyo. At saktong pagsara niya noon, isang pamilyar na tinig ang biglang umeko sa tenga niya. Fiona! Madiin at puno ng galit nitong saad. Sunod-sunod siyang lumunok bago ito hinarap. At sa tabi ng lamesa, nakita niya ang biyanan niya, ang ina ng magaling niyang asawa. Mama, ano pong ginagawa niyo rito? Paano po kayo nakapasok? May susi ako, nakalimutan mo na ba? Bago umalis ang anak kong si Arvin, binigyan niya ako para malaya ako makakapasok dito sa bahay na binili niya. Bakit? Iniisip mo ba na wala akong karapatan? Asawa ka lang. Ina ako. Kahit kailan talaga napakasama ng ugali ng ina ni Arvin. Noon pa lang, hindi na siya nito gusto. Kaya hindi na siya nagulat na galit ito sa kanya ngayon. Nanlilisik ang tingin nito sa kanya na para bang anong mang oras ay tututukan siya nito ng baril. Hindi ko po yan iniisip, kayo lang pong nakaisip niyan.
Mahinahon niyang sagot bago sumandal sa pinto ng banyo. Shut up! Wala akong panahon para makipagdiskusyonan sa'yo. Nandito ako para silipin ka at tanungin ka. Wika nito at inikot ang tingin sa buong kusina. Nang tumuon ang mata nito sa lamesa, nanlaki ang mga mata nitong nagbalik ang tingin sa kanya. Kailan pa, Fiona? Iritadong tanong nito. Ano pong sinasabi niyo, Mama? Ngumisi ito bago dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. At nang isang hakbang na lang ang layo nito sa kanya ay isang malutong na sampal ang natamo niya rito. Sa gulat halos matumba si Fiona. Hindi man niya makita ang pisngi niya, pero alam niyang namumula na yon dahil literal na lumagitik ang palad nito sa balat niya. Sinungaling? Maang-maangan ka pa? Tama talaga ang kutob ko. Hindi ka talaga katiwa-tiwala doon pa man. Kaya hindi kita gusto para sa anak ko dahil manluloko ka. May lalaki ka, Fiona. Paano mo nagawa ito sa anak ko? Hindi po yan totoo, Mama. Wala akong lalaki. Depensa niya sa sarili. Anong wala? Ano to? Props sa mga palabas? 2 plato ang nasa lamesa mo. Ibig sabihin ay may kasama ka. Lalaki mo ba? Dahil kung oo, dapat lang malaman ni Arvin ang totoo. Inilusot nito ang kamay sa dala nitong bag. Pero bago pa man ito makuha ang anumang kukunin nito ay mabilis itong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak ng kamay nito. Maghunos dili po kayo sa sinasabi niyo, Mama. Oh, wala po akong lalaki. Hindi po yan totoo. Huwag naman po kayong magsabi ng kasinungalingan kay Arvin. Kasinungalingan? Kasinungalingan yon? Halos 1 linggo ka na niyang hindi makontak. Kung hindi pa siya tumatawag kay Victor, hindi niya pa malalaman kung ano ang kalagayan mo. Nag-aalala na si Arvin sa'yo. Tapos heto ka't pakain-kain ka lang kasama ang Sa kaibigan ko po yan. Bumisita siya rito. Umalis na po siya bago kayo makarating dito. Huwag niyo na po akong pag-isipan ng masama. Kung ang anak yun man po ang gumagawa ng masama. Ano? Si Arvin? Gumawa ng masama? Kanino? Sa'yo? Hoy, Fiona! Pasalamat ka. Pinakasalan ka ng anak ko. Kahit wala kayong anak, nagpapadala pa rin siya sa'yo. Wag na wag mong sisirain ang anak ko sa akin dahil kaya rin kitang sirain sa kanya. May oras pa, Fiona. Isipin mo ang relasyon yung dalawa. Wag na wag ko lang malalamang hindi mo pinahahalagahan ang kasal nyo. Dahil kapag nalaman kong niloloko mo ang anak ko, ako ang makakalaban mo. Naiintindihan mo ba? Nanggagalaiti nitong litanya habang halos lumuwa ng mata nito sa kanya. Lumunok siya bago tumango. Opo, Mama. Ilang segundo pa siya nitong tiningnan bago lumisan. Paglipas ng halos 1 minuto, naramdaman niya ang pagtulak ni Victor sa pinto. Umatras siya ng tuluyan at nakalabas na ito ng banyo. Mahigpit siyang napayakap dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Victor. Naghihinala na si Mama sa akin. May emosyon niyang wika habang nakasubsob ang muka sa dibdib nito. Humiwalay ito sa kanya bago sinapo ang magkabila niyang pisngi. Kausapin mo kasi si Arvin. Yan na lang ang tanging paraan. At mas maigi kung aminin mo ng totoo sa kanya. Na hindi mo na siya mahal, di ba? Kasi hanggat tinatago natin tong relasyon natin, mas lumalaki ang posibilidad na mapuno ang galit niya sa atin. Lalo ng biyenan mo. Hindi ba mas maigi kung hayahay ang relasyon natin kaysa ganito? Hindi pa ako handa, Victor. Masyado kasing mabilis. Bigyan mo muna ako ng sapat na panahon para mag-isip-isip. Malumanay niyang wika. Tumango naman si Victor. Naintindihan naman kita, Fiona. Ngayon may rason ka na para sumama sa akin sa probinsya. Kaya pumayag ka na. Aalagaan kita ron. At mas malaya nating ipaparamdam ang pagmamahal natin sa isa't isa doon. Dahil wala namang nakakakilala sa atin doon eh. Sumama ka na, please. Pangungusap nito sa kanya. Napabuntong hininga si Fiona bago walang nagawa kundi ang tumango. Sige na nga. Sasama na ako sa'yo. Salamat sa tiwala mo, Fiona. Mahal kita. Totoo to. Walang halong biro. Puno ng sinseridad nitong sambit bago siya niyakap. Napangiti siya ng malapad pero hindi naglaon ay napangisi siya. Dapat lang nalokohin niya si Arvin. May malinaw siyang dahilan. Kaya niya ginagawa ito. Niloko siya nito kaya dapat lokohin din niya. Ganun lang yon. Dapat pantay. Hindi lang dapat siyang may kabit. Dapat ay siya rin. Katulad nga ng napag-usapan, sumama nga si Fiona kay Victor sa probinsya kung saan naninirahan ang pamilya nito. At dahil hindi naman nila alam na asawa siya ni Arvin, malaya nilang naipapakita ang relasyon nila. Opisyal na rin siyang ipinakilala ni Victor bilang nobya nito sa kabila ng pinagdadaanan nilang sitwasyon.
Victor? Mahinang tawag ni Fiona rito. Kasalukuyan silang nasa ilalim ng puno. Nakaupo si Victor habang siya ay nakahiga sa tabi nito at ginamit nito ang hita niya bilang unan. Malayo ang tingin niya. Nakatanaw sa napakaganda at napakalawak na palayan sa harap nila. Mahal? May sasabihin ka ba? Tugon ni Victor bago nito pinaglaruan ang buhok niya. Yung nararamdaman mo sa akin? Totoo ba yon? Mahal mo talaga ako? Tanong niya habang nakapukol pa rin ang atensyon sa harap nila. Bahagyang natawa si Victor. Ano bang klaseng tanong yan, Fiona? Hindi ko yata mabilang kung ilang beses kitang sinabihang mahal kita, di ba? Pero para sa ikagagaan ng dibdib mo, sasagutin kita. Oo, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Sabi ko nga, di ba? Hindi ito isang biro. At oo, mahal kita. Mariin siyang lumunok. Mahal mo pa rin ako kahit kasal pa ako kay Arvin. Sa kumpare mo. Ayoko man siyang saktan pero oo, Fiona. Mahal pa rin kita. Kahit may bisa pang kasal niyo ni Arvin, masisisi mo ba ako, Fiona? Sumuko ka na sa kanya. At ngayong mahal mo na ako, mahal na rin kita. Kung titingnan parang kabit mo ako. May punto ang biyanan mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Umaksyon ka na hanggat maaga pa. Dahil kung hindi, mapupuno ng galit si Arvin sa ating dalawa. Victor. Nang sandaling yon, bumangon siya. Tiningnan siya ni Victor at tiningnan niya ang gwapong mukha nito. Tama ka. May malalim pa akong rason. Kaya hindi ko na siya mahal. May rason ako kaya galit na galit ako sa kanya. At may rason ako kaya hindi ko na siya kinakausap. Agad na kumunot ang noo ni Victor. Ibig sabihin, may hindi ka pa sinasabi sa akin, Fiona. Ano yun? Nito, seryoso ang titig sa kanya. Bumuntong hininga siya bago sumandal sa puno sa tabi mismo ni Victor. Hindi ko alam kung paano magsisimula eh. Pero Victor, merong malaking kasalanan si Arvin sa akin. Hindi ko matanggap. Hanggang ngayon, hindi pa rin yung nawawala sa isip ko. Walang segundo, minuto, o oras. Wala ring araw o gabi na hindi ko naaalala ang kataksilang ginawa niya sa akin. Ng lalaking pinakasalan ko. Litanya ni Fiona habang sinusubukan ng sarili na hindi maiyak. Napagtanto niya, oras na para malaman ni Victor ang katotohanan. Hindi na niya kayang itago pa yon kaya aaminin na niya sa ngalan ng Diyos. Kataksilan? Si Arvin nagloko? Fiona, sandali. Hindi ko naiintindihan. May kabit si Arvin, Victor. Derechahan at walang pagdadalawang isip niyang anas na ikinabagsak ng panga nito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Fiona? May pruweba ka ba? Paano mo nalaman? Nasa ibang bansa naman siya. Sunod-sunod na tanong nito habang naguguluhan. Nung gabing nagkita tayo sa bar, yun ang araw na nalaman ko ang totoo. Sa tulong ng mga kaibigan ko, nakita ko ang kapangahasang ginawa ni Arvin sa akin. May scandal siya, kasama ang isang babae. Nakakasuka dahil pinagpapasahan nilang dalawa yung lollipop sa mga bibig nila. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa tattoo pa lang niya alam kong siya na yun. Kaya naiintindihan mo ba kung bakit ko ito ginawa? Kung bakit ako ng lalaki? Nang balingan niya si Victor, biglang bumakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Hindi mo ako mahal, Fiona. Ginamit mo lang ako dahil nasaktan ka. Ganun ba? Bumuntong hininga siya bago tumango. Oo. Sa una, gusto lang talaga kitang gamitin laban kay Arvin. Yun lang talaga ang plano ko, Victor. Gusto kong maghiganti. Gusto kong maramdaman niya yung naramdaman ko. Kaya ginamit mo ako? Fiona, hindi ako. Plano ko lang yun. Pero ngayon hindi na. Ewan ko ba. Pero sa loob ng halos 2 linggo, hindi ko maiwasang mapalagay ang loob ko sa'yo. Biglang ikaw na lang ang laging laman ng puso't isip ko. Oo, aaminin ko walang katotohanan na mahal kita. Nabigla lang ako sa sitwasyon noon. Hindi ako makapag-isip ng tama. Pero isang araw, bigla ko napagtanto na totoo na pala itong nararamdaman ko sa'yo.
Mahal na rin kita, Victor. Ikaw nang naging daan para unti-unting mawala ang sakit dito sa puso ko. Fiona, tila basag ang boses nitong wika at sinapo ang pisngi niya. Magagalit na sana ako sa'yo eh. Pero natutuwa ako dahil nagpaliwanag ka agad. Tapat ka. Kaya ngayon malinaw na sa akin na lahat. Tama nga sila. Lahat ng nangyayari may dahilan. May rason kaya ginawa mo to. At naiintindihan kita. Mas lalo katang minahal, Fiona. Hindi ka karapat-dapat kay Arvin. Sinira niya ang tiwala mo. Pero ako hindi ko gagawin yun. Mahal kita, Fiona. Mahal na mahal. Magsasalita na sana siya, subalit mabilis na nakagalaw si Victor. Namataan na lang niyang magkadikit ng labi nila. At nang humiwalay ito, itinoon ito ang noo sa noo niya. Napapikit si Fiona. Pinipigilan niyang hindi maiyak dahil simula nang malaman niyang panluloko ni Arvin sa kanya, ngayon lang siya naging masaya at nakontento. Naging totoo na ang lahat. At dahil yon sa walang hanggang pagmamahal ni Victor sa kanya. Salamat, Victor. Akala ko, ipagtatabuyan mo na ako. Pero nagkamali ako. Kahit nalaman mong totoo, heto't mas naging mabuti ka pa sa akin. Dahil karapat-dapat yun sa'yo. Sa isang katulad mo, Fiona, dapat minamahal ka at nirerespeto. Hindi ko alam kung anong pagkukulang mo na hindi naramdaman ni Arvin sa'yo pero para sa akin, sapat na ang lahat. Wala na akong mahihiling pa kundi ang makasama kita habang buhay. Malapad na napangiti si Fiona at mas nabusog siya sa naramdaman niyang kasiyahan. Hindi niya alam na si Victor lang pala ang magpaparamdam nun sa kanya. Nga pala, sa tingin ko, dapat mong malaman ang sorpresa sa'yo ni Arvin. Napakunot ang noo niya. Sorpresa? Hindi ba't sabi mo wala siyang sinabi? Naiiling niyang tanong. Nagsinungaling ako. Pero ngayon, kailangan mo na malaman. Lumunok siya. Ano yun, Victor? Nang akmang magsasalita na ito, bigla namang kumulog. Unti-unti na ring dumilim ang kalangitan. Nagbabadyang pagbuhos ng malakas na ulan. Umuwi na muna tayo ha. Sa bahay ko na lang sasabihin, okay? Saan ni Victor? Dahil sa sitwasyon, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Magkahawak kamay na umuwi sila para makasilong mula sa paparating na ulan. Sabihin mo na, Victor. Ano ba yun? Bulalas agad ni Fiona nang makapasok na sila sa bahay. Imbis na umimik, hinila lang siya ni Victor patungo sa sofa. Sabay silang umupo, magkaharap, hawak pa rin ang kamay niya, at naramdaman pa ang bahagyang pagpisil nito roon. Uuwi na si Arvin sa 1 buwan. Tahasang sambit ni Victor na ikinanlaki ng mga mata niya. Nakakunot ang noong bumitaw siya rito. Uuwi siya? Sabi niya sa 1 taon pa matatapos ang kontrata niya. Bakit siya uuwi? May sinabi ba siya? Mabilis na tumango si Victor. Meron. Lumunok siya. Ano? Tinanggal na siya sa trabaho niya. Wala siya sinabing rason sa akin eh. Basta ang bili niya lang, huwag kong sasabihin sa'yo. Sandaling natigilan si Fiona, pero hindi naglaon, halos abot langit lang ngiti niya. Iba talagang nagagawa ng karma. Kung ano man ang nangyari sa kanya, dapat lang yun sa kanya. Sa ginawa niya sa akin, kulang na kulang pa yan. Gigil niyang asik. Kulang na lang ay pingutin niyang tenga ni Victor sa gigil na nararamdaman niya. Naawa nga ako sa kanya nung sinabi niya yun eh. Kumpare ko siya kaya masakit sa akin yun. Pero ngayon nalaman ko ang totoo. Galit na ako sa kanya. Sinira niya ang kasal niyong dalawa. Hindi ko nga alam kung bakit di pa siya makontento sa'yo eh. Maganda ka, sexy. Wika ni Victor, sabay hilas sa kanya. Nang magdikit ang katawan nila, niyakap siya nito bago pinugbog ng halik sa liig. At ang bango pa. Anito pa bago pinanggigigilan ng balat niya. Hindi maiwasang matawa ni Fiona sa ginagawa ng loko sa kanya. At kahit pigilan niya ito, walang epekto at mas nanggigigil lang ito sa kanya. Bolero ka talaga. Tama na nga, Victor. Nakikiliti na ako. Ang balbas mo. Ay naku, wag mo hintayin magbilang ako hanggang 10. Baka masipa kita sa pagitan ng hita mo. Sa tingin mo ba natatakot ako? May pangaasar na tanong nito sa kanya. Ngumisi pa siya. Hindi ko sinabing matakot ka. Ipinapaalam ko lang sa'yo na kaya kitang gawing baog. Di naman yan totoo eh. At isa pa, ayaw mo bang magkaanak tayo? Mas gugustuhin mo bang mabao? Hindi na natapos ni Victor ang sasabihin nang biglang may nagsalita. Sa bagay,
Sa bagay, malakas ang ulan, kaya hindi ko kayo masisisi kung bakit kayo nagpapainit. Mabilis pa sa 4:00 na humiwalay si Fiona kay Victor at nang balingan niyang nagsalita nakita niya na ama ito ni Victor. Naglalakad habang may dalang tasa at nang umupo ito sa harap nila, pinakatitigan sila nito. Pa naman sweet lang talaga kami ni Fiona sa isa't isa. Saad ni Victor sa ama. Tapos ang kasunod niyan, sa kama na. Panunokso nito sa kanilang dalawa. Pa naman masyado kang… Gusto na namin ng apo mula sa iyo, Victor. Alam mo naman, ikaw ang panganay namin. Heto't wala ka pang anak. Inaunahan ka pa nga ng mga nakakabata mong kapatid. Si Victoria, 17 pa lang may anak na. Nanlaki ang mga mata ni Fiona sa narinig. Apo? 17? May anak na? Gulat niyang usal. Tumango ang matanda. Oo, iha. Wala karamihan sa mga kabataan ngayon. Yan na yata ang pangarap, ang maging batang ina. Wala siya rito ngayon, nandun sa kinakasama niya, sa ama ng anak niya. Aba, ang bata niya pa po. Ako 33 na. Kasal nga pero wala pang anak. Ano? Kasal ka na? Kanino? Sa anak ko? Natutok bigla ni Fiona ang bibig ng mga sandaling yon. Nabigla siya sa nasabi niyang yon. Sunod-sunod siyang lumunok bago binalingan si Victor na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin at nang ibalik niya ang tingin sa ama nito, payak siyang ngumiti. Dati po yun. Kasal po ako sa isang lalaki nun pero wala po kaming anak. Pasensya na po. Nagulat ko kayo. Bakit naman kayo naghiwalay? Seryosong tanong ng matanda. Bago nito pinagkrus ang mga hita, kinuha nito ang tasa sa lamesa bago sumimsim. May rason kaya naghihiwalay ang dalawang tao. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Pero naway hindi ang anak ko ang may dahilan kaya… Nang babae po siya. May kabit po siya. Naaktuhan ko silang dalawa. Magkapatong. Yan po ang rason. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Puno ng kasinungalingan niyang sagot sa matanda. At wala pong kinalaman si Victor. Dumating siya tapos na kami. Si Victor po ang rason kaya nawala ang sakit na iniinda ko. Siya po ang tumulong sa akin para makalimot ako sa masalimuot at mapait kong nakaraan. Dagdag niya pa. Tumango ang matanda. At dahil dyan, nakuha mo ng buo ang tiwala ko. Saludo ako sa isang katulad mo, Fiona. Matatag ka pa rin sa kabila ng ginawa sa'yo ng dati mong asawa. Kailangan po. Kasi kung hindi malulugmok ako sa kalungkutan. Ang masaklap baka ikamatay ko pa po yan. Na hindi mo mararamdaman kay Victor. Yang anak ko, purong lalaki yan. Kung iisipin, malakas siya. Pero ang puso niyan, puro. Hindi kanya sasaktan at higit sa lahat hindi siya maghahanap ng ibang tilapia dahil kontento na siya sa'yo. Panaman, suway ni Victor sa ama, hiyang-hiya sa sinabi nito. Hindi mapigilang matawa ni Fiona. Ay hindi naglaon, natatawang nagpaalam ang matanda sa kanila, kaya sila muling dalawang naiwan sa sala. Totoo ba yon? Hindi ka maghahanap ng ibang tilapia? Hindi mo gagayahin si… Kontento na ako sa'yo. Yan tilapia mo ang nagpapakilig sa akin. Sabay kindat ni Victor sa kanya. Natawa naman siya. Tanda mo na, kinikilig ka pa. At humalakhak siya na parang walang bukas. Ngumisi naman si Victor. Sinaktan mo ako pero hindi pa ako matanda. Tumayo ito kapag kwanay walang pasabing binuhat siya na parang isang sakong bigas. Oh, sino matanda, ha? Victor, ibaba mo ako. Pagmamakaawa niya rito pero tila wala itong narinig. Tuwang-tuwa pa. Ano ba? Ibaba mo na ako please. Ibababa kita pero hindi rito. At naglakad ito. Wala na siyang nagawa kundi hayaan ang loko. Hindi naglaon, namataan niyang nasa loob na silang dalawa ng silid nila. Marahan siyang ibinaba ni Victor sa kama. At nang akmang tatayo na siya, bigla lang itong umibabaw sa kanya. Malakas ang ulan. Masarap maaga pa. Huwag ngayon. Ano naman kung maaga? Ano pinagkaiba nun kung gabi natin gagawin? Ngumisi siya. Ngayon, gising pa sila. Pero mamayang gabi tulog. Tila bumaon sa kanyang lalamunan ang iba pa niyang sasabihin nang bigla siyang nilukumos ng mapusok na halik ni Victor. Nanlaki ang mga mata niya sa biglaang ginawa nito. Imbis na itulak at pigilan nito, natagpuan na lang ni Fiona ang sarili na tumutugon na sa halik nito. Hindi naglaon, sinasabayan na nilang dalawang pagragasan ng malakas na ulan mula sa kalangitan at sunod-sunod na pagkulog at pagkidlat.
Pag bumalik si Arvin, anong gagawin mo? Biglang tanong ni Victor. Kasalukuyan silang nasa babuyan, pinapakain ng mga alagang baboy nila. Hindi maiwasang mapakunot noo si Fiona. Bumuntong hininga bago siya hinarap nito. Anong klaseng tanong yan, Victor? Nakakabigla ba? O ayaw mo lang talagang pag-usapan natin si Arvin? Wala namang masama ron. May naisip ako, Victor. Oo, galit na galit ako sa kanya. Pero naisip ko na kapag bumalik siya, gusto kong ipakita sa kanyang dating asawang iniwan niya. Total, hindi naman niya alam na meron tayong relasyon. At lalong hindi niya alam na alam ko ang pinagkakaabalahan niya ron. Gusto ko pa rin magpakaasawa sa kanya. Usal niya agad na ikinamaang naman ni Victor. Tama ba ako ng pagkakarinig, Fiona? Sa kabila ng ginawa niya sa'yo, magpapakaasawa ka pa rin. Nagkakamali ka ng iniisip, Victor. Magpapakaasawa muna ako sa kanya. Magpapatay mali siya ako, pero may iba akong plano. Mariing na umiling si Victor bago sinapo ang kamay niya. Plano? Anong plano, Fiona? Pero kung akong tatanungin mo, di kita hayang lumapit sa kanya. Hayaan mo akong sumalubong sa kanya para kumprontahin siya sa mga ginawa niya sa'yo. Baka kung anong magawa ko sa kanya. Iyan ang plano ko. Ang gawan siya ng masama. Fiona, anong gagawin mo? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Victor. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago ibinaba ang timbang niyang hawak. Matama niyang tiningnan si Victor sa mga mata bago kinagat ang ibabang labi. Gusto ko siyang turuan ng leksyon dahil wala na siyang karapatan na paglaruan ng mga babae. Tatapusin ko na ang rason kung bakit siya hinahabol nila. Naguguluhan ako, Fiona. Naiiling na sambit ni Victor. Malapad siyang ngumiti bago sinapo ang magkabila nitong pisngi. Kailangan kong makuha ang loob niya para maputol kong kaligayahan niya. Nanlaki agad ang mga mata ni Victor. Bagya itong napaatras pagdakay. Bumakas ang gulat sa mukha nito. Puputulin mo yung pagkalalaki niya? Tumango siya. Iyon lang ang naisip kong paraan para matigil na siya sa ginagawa niya. Kung baliw na ang tingin mo sa akin, wala na akong magagawa. Ayoko lang nang marami na siyang mabiktima pa. Fiona, naiintindihan ko ang punto mo ha. Alam ko ang sitwasyon mo kaya walang dahilan para magalit ako sa'yo. Pero hindi ka ba natatakot? Baka makulong ka. Kapag nakulong ka, paano na ako? Hindi ko maatim na mawawala ka sa akin. Iwan mo na lang yan si Arvin. Kaya mo na lang magdusa yan sa mga ginawa niya sa'yo, please. Hindi ko na alam, Victor. Naguguluhan na ako. Maemosyonal niyang wika bago hinilot ang magkabilang sentido niya. Parang nawawala ako sa sarili ko sa tuwing naiisip ko siya. Lalo na yung ginawa niya. Hindi ko na siya mahal. Pero gusto kong maghiganti. Gusto kong magdusa rin. Shhh. Mas maigi kung di mo naiisipin pa. Ako na lang ang isipin mo. Kahit di ako makatulog, ayos lang. Basta alam kong hindi pinupuno ng lalaking yun ang isipan mo. Bulalas ni Victor bago siya niyakap ng mahigpit. Nandito tayo sa probinsya para mag-enjoy. Hindi para sa ganyang bagay. Halika na sa ilog. Magpalamig tayo. Napasinghap na lang si Fiona nang bigla siyang buhatin ito. Nagpumigla siya pero hindi pa rin siya nito pinakawalan. Kahit anong pakiusap niya, hindi man lang ito nakikinig sa kanya. Natawa na lang siya sa kalokohan ni Victor at hindi naglaon, nakarating na rin siya sa ilog na madalas nilang pinaliliguan. Ligo lang ha? Wala namang makakakita sa atin dito. Solo natin tong lugar. Kaya malaya natin magagawa ang gusto natin. Biglang putol sa kanya ng loko bago siya pinugpog ng halik sa kanyang batok. Napakagatlabi si Fiona sa ginagawa ni Victor. Ilang segundo pang lumipas, bigla na lang itong ibinaba ang strap ng dress niyang suot. Wala na siyang nagawa. At ng mga oras na yun, hinayaan na lang niyang angkinin siya ni Victor sa ilog. Sa likod ng malaking bato, bukod sa paglalagaslas ng tubig, naririnig din ang ungol nilang dalawa. Tanda na pareho nilang nilalasap ang isa't isa. Sa loob ng ilang linggo, nakasama niya si Victor sa probinsya, malayo sa lugar na nakagisnan niya. Wala itong ibang ipinaramdam sa kanya kundi matinding pagmamahal sa kanya. Kaya naman mas lalong umusbong ang nararamdaman niya para rito. Nang bumalik na siya sa Maynila, nakabalik na rin si Arvin. Pagbukas na pagbukas ni Fiona ng pinto ng bahay nila, ito agad ang bumungad sa kanya. Mahal ko, pinag-alala mo ko. Salubong nito agad sa kanya bago siya niyakap ng mahigpit. Pinakalma ni Fiona ang sarili. Kahit masakit ang ginawa nito, nagpatay mali siya.
At nang humiwalay ang asawa sa kanya, malapad siyang ngumiti. Napaaga yata ang uwi mo, mahal. Hindi ba't dapat sa 1 taon ka pa uuwi? Malapad nang ngumiti si Arvin bago hinila siya papasok sa loob. Mabuti na lang talaga at hindi sumama si Victor sa kanya. Panigurado makakahalata ang magaling at manloloko niyang asawa. Hindi na yun mahalaga, mahal. Hindi ba't mas maigi na nandito na ako? Ayaw mo ba nun? Magkakasama na tayo at bubuo na tayo ng pamilya natin. Nga pala, saan ka pumunta? Kahapon pa ako rito pero ngayon ka lang umuwi. Mahal, ang tagal na kitang hindi makontak. Maski si kumparing Victor, bigla na lang din akong binaliwala. Hindi na niya ako sinasagot. Dahil manloloko ka, yun ang totoo. Saan niya? Ano, mahal? Di kita maintindihan. Ngumiti siya. Ang sabi ko, baka abala siya. Umiling si Arvin. Pero ikaw, mahal, bakit? Bakit di kita makontak? May nagawa ba ako sa'yo? Wala naman, mahal. Naisip ko lang na baka makaabala ako sa'yo eh. 'Di ba? Sabi mo, halos 24/7 kang nagtatrabaho. Ayaw naman kitang abalahin. Anya bago nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng tubig at nilagok yon. At nang maubos niya, bigla na lang siyang niyakap ni Arvin mula sa kanyang likuran bago siya sunod-sunod na hinalikan sa batok. Inamoy-amoy pa siya nito na tila ba asong matagal nang nalayo sa amo. Asawa kita, kaya kahit 24 oras ako magtrabaho. Maglalaan ako ng oras para sa'yo. Namiss kita, mahal ko. Hindi na ako lalayo habang buhay na tayong magsasama. Naramdaman niya ang paghawak ni Arvin sa magkabilang tagiliran niya. Pababa sa kanyang bewang, pababa sa kanyang kasilanan. Pero bago pa man siya mahawakan nito, mabilis siyang humiwalay rito. May dalaw ako. Huwag mo na ngayon, Arvin. Pigil niya. Gusto ko munang magpahinga. Galing pa kasi akong probinsya dun sa kaibigan ko. Anya pa, hindi na niya ito hinintay na makaimik. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa silid. At nang makarating, pabagsak siyang humiga sa kama bago sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig. Iniisip niya kung gagawin niya pa ba ang plano niya. Pero hindi niya rin maiwasang isipin si Victor. Natatakot siyang mawala. Hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking mahal niya at pinagkakatiwalaan niya. Sa lalim ng iniisip niya, nakatulog na si Fiona. Pero bigla na lang siyang napabalikwas nang maramdaman niyang may pumatong sa tagiliran niya. Nang tingnan niya yon, nakita niya ang braso ni Arvin habang nakayakap sa kanya. Asawa kita, Fiona. Pero hindi ko maramdaman ng maayos mong pagsalubong sa akin Nawala lang ako, bigla ka na naging ganyan. May problema ba? Sabihin mo sa akin, please. Mahinang wika ni Arvin, sapat na para marinig niya. Walang kibo si Fiona ng mga sandaling yon habang malayo ang tingin. Nangingibabaw ang galit sa puso niya. Pinipigilan lang niya ang sarili kahit ang totoo ay gusto na niyang sumabog. Tinanggap ko na yung ginawa mong pambabaliwala sa akin sa loob ng ilang linggo Naintindihan ko ang dahilan mo. Pero hindi ko matanggap na kung bakit nararanasan ko to sa'yo ngayon. Umalis ako bitbit ang pag-asa na pagbalik ko tayo pa rin. Pero pakaramdam ko multo na lang ako rito Malamig ka na sa akin. Hindi ka naman ganyan, mahal Nasasaktan ako. Hindi mo na ba ako mahal? At mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Napalunok siya. Nanatili siyang tahimik ng mga oras na yon dahil wala siyang lakas ng loob na sagutin ito. Buong akala niya, magsasalita pa ito. Pero lumipas ang ilang segundo, minuto hanggang umabot ng kalahating oras. Hindi na ito umimik pa. Marahan siyang gumalaw. Inikot ang katawan paharap dito at hindi na siya nagulat nang makita niyang mahimbing na itong natutulog. At nang makita niyang mukha nito, mas napuno ng galit ang kaibuturan niya. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin, manluloko. Nakatiim ang asik na bumaba sa kama. Dumako siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Kapag kuwan ay bumalik sa silid nilang mag-asawa, sa puwang kutsilyo nilapitan si Arvin. Inilusot niya sa short nito ang kamay niya bago kinapang pagkalalaki nito. Lumunok siya sa kanya ililabas. Desidido na talaga siyang gawin ang plano niya. At ngayong gabi tatapusin na niya ang kaligayahan nito. Subalit nang akma na niyang puputulin yun, biglang may pumigil sa braso niya. Fiona, anong ginagawa mo? Gulat nitong tanong bago hinablot ang kutsilyo niyang hawak. Dahan-dahan niya itong binalingan at nanlaki ang mga mata nito nang makita si Victor. Victor, anong ginagawa mo rito? Fiona,
Victor, anong nangyayari? Nang balingan niya si Arvin, gising na ito habang may gulat sa muka. Nandilim agad ang tingin niya rito. Binitawan niya ang kayarian nito bago kinuha ang shotgun ni Arvin sa ibabaw ng headboard ng kama bago itinutok dito. Sa gulat ni Victor ay napaatras ito habang si Arvin naman ay mabilis na napababa sa kama. Mahal, bakit? Bakit mo ko tinututukan ng baril? Bitawan mo yan, delikado yan. May takot na bulalas ni Arvin habang nakaangat ang isang braso. Bakit? Kasi manluloko ka. Paano mo nagawa sa akin yun, Arvin, ha? Malayo tayo sa isa't isa. Pero anong ginawa mo? Nang babae ka? May skandal pa kayong hayop kayo. Kaya sa tingin mo wala akong rason para patayin ka? Emosyonal niyang sambit habang nagigilid ang mga luha sa mga mata niya. Hindi yan rason para gawin mo yung gusto mo, ha? Di ka pwedeng pumatay. Dahil mawawala ka sa akin. Di ko yung kakayanin. Puno ng takot na wika ni Victor. Gulat na napatingin si Arvin kay Victor. Kumpare, anong sinasabi mo? Anong mawawala si Fiona? Pero nanloko ka. At huwag mo nang ipagkailapang totoo, Arvin. Dahil napanood ko mismo ang video niyo ng kabit mo. Nakakadiri ka. Nagpapasahan pa kayo ng lollipop. Iniisip mo ba ako? Habang ginagawa niya yun? Kasi base sa ekspresyon ng mukha mo nun, parang nag-e-enjoy ka pa. Walang hiya ka, Arvin. Nagtiwala ako sa'yo. Pumayag ako na malayo ka sa akin. Tapos itong gagawin mo. Ang magpakasasa sa ibang babae habang naghihintay ang asawa mo rito. Nang mga sandaling yon, tuluyan nang tumulo ang luha sa mga mata ni Fiona. Sa rami, halos maging malabo ng paningin niya. Yan bang dahilan? Kailang linggo mo akong binaliwala? Tanong ni Arvin sa kanya. Kinasa niya ang hawak niyang shotgun. Walang takot. Walang pagdadalawang isip. Hindi ba halata? Bakit ko naman hahayaang makausap ang lalaking pinagkatiwalaan ko pero sa dulo, nilinlang lang ako? Mahal. Dahan-dahang lumapit si Arvin sa kanya pero umatras siya. Mahal, nagkamali ako. Aminado ako sa nagawa ko, patawarin mo ako. At hayaan mo ayusin natin ang nasira. Ayusin? Anong ayusin mo? Ang pagsasama natin? Huli na, Arvin. Huli na. At kahit kailan, kahit anong gawin mo, at kahit tawagin mo pang lahat ng santo, hindi mo na maayos ang nasira mo. Sambit niya bago dahan-dahang lumapit kay Victor habang nakatutok pa rin ang baril kay Arvin. At nang makalapit ay siniil nito ng halikang labi niya. Mahal na mahal kita, Victor. Bubuo tayo ng pamilya, ng magkasama. Mahal na mahalin kita, Fiona. Lalo na magiging anak natin. Tugon ni Victor bago sinapu ang tiyan niya. Sa ilang linggong pagsasama, maraming nangyari sa kanilang dalawa. At kaninang umaga, bigla na lang siyang nawala ng malay. Dinala siya ni Victor sa ospital, kung saan nalaman nilang buntis nga siya. At nang balingan ni Fiona, si Arvin ay malaglag ng panga nito. Tahimik din itong umiiyak, tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi naglaon, napaluhod ito sa lapag. Patawarin mo ako, Fiona. Nagkamali. At habang buhay mong dalhin ang pagkakamaling yan, kahit magmakaawa ka pa, hindi mo na makukuha ang tiwala ko. Dahil simula sa araw na yun, na napanood ko ang video na yun, sirang-sira ka na sa aking hayop ka. Bulyaw niya at hinagis sa kamang hawak na baril. Halika na, Victor. Umalis na tayo rito. Kinuha niya ang kamay ni Victor bago ito hinila palabas ng silid. Pero nang akmang lalabas na sila, biglang nagsalita si Arvin. Natagal na ako sa trabaho dahil nalaman ng amo ko ang skandal namin. At nang araw na yun tinapos ko nung namamagitan sa amin. Kaya huwag mo naman gawin sa akin to, Fiona. Mamamatay ako kapag nawala. Eh di mamatay ka! At hinugot niya ang singsing sa daliri niya bago yun binato sa direksyon ni Arvin. Swerte ka, dumating si Victor. Kasi kung hindi wala ka ng kasiyahan, wala ka nang magagamit sa pambababae mo. At doon na tuluyan nilang iniwan ito. Hindi man siya nakontento sa ginawa niya, hindi man siya nagtagumpay sa plano niya, ang mabuti ay natapos na ang lahat. Wala na sila, kaya malaya na nilang maipaparamdam ang pagmamahalan nilang dalawa ni Victor sa isa't isa. Kahit nasa labas sila, eto nang simula ng panibagong kabanata kasama ang lalaking mamahalin niya habang buhay at higit sa lahat, ang lalaking ama ng dinadala niya. Makalipas ang ilang taon. Mag-iingat ha, dahan-dahan lang sa pagtakbo, huwag mabilis at baka madapa.
Okay ba yon? Tura ni Fiona kay Feliz. Ang 5 taong gulang niyang anak na babae. Yes, Mama. Promise po, hindi po ako tatakbo ng mabilis. Sabi po kasi ni Papa kapag nagsugat ako, lalabas daw po sa sugat ko yung bituka ko, Mama. Ayoko po nun. Kaya makinig ka, okay? Sige na, makipaglaro ka na sa mga pinsan mo. Kapag napagod ka, tumigil ka ha. Paalala pa niya sa anak. Masiglang tumango si Feliz bago ito nagpatiuna na sa mga pinsan para makipaglaro. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago humarap sa magandang tanawin sa harap niya. Ang palayan na pagmamay-ari ni na Victor. Matatanaw rin doon ang napakagandang bundok kaya hindi maiwasang mapangiti ni Fiona. Magaan ang pakiramdam niya, lalo pat rinig niya sa magkabila niyang tenga ang masasayang tawanan ng mga bata. Wala yatang araw na hindi ka pumupunta rito sa duyan para pagmasdan ng magandang tanawin. Sambit ng isang pamilyar na boses kapag kuwa'y umupo sa tabi niya. Masisisi mo ba ako? Hindi ako nagsasawa eh. Halakhak niya bago sumandal sa balikat ng gwapo niyang asawa, si Victor. Hindi kita masisisi. Susuportahan pa kita lalo. Asawa kita eh. Walang hindi ako ibibigay sa'yo. Basta kaya ko, bibigay ko sa'yo. Wika ni Victor bago siya hinalikan sa kanyang sentido. Kamusta ka? Napansin ko ilang araw ka na matamlay May nararamdaman ka ba, mahal ko? Payak siyang ngumiti at humarap dito. Mula sa mukha ng asawa, nakita niyang matinding pag-aalala. Ayoko magsinungaling sa'yo, mahal Pero, nung nakaraan kasi, bigla ko nalang naalala si Arvin. Pag-amin niya. Akala ko baka nalimutan mo na siya. Oo, pero ewan, bigla na lang siyang rumihistro sa utak ko. Dumating sa punto na hindi na ako makatulog. Natatakot ako. Paano kung magpakita siya sa atin tapos maghiganti siya? Ngumisi naman si Victor bago sinapo ang pisngi niya. Shhh! Huwag mo nang isipin yun, okay? Wala siyang rason para maghiganti. Yung ginawa mo sa kanya, tama lang yun, no? Ibinigay mo lang ang karmang nararapat sa kanya. Mahal, tandaan mo. Siya ang unang nagloko. Naghiganti ka tapos na. 'Di ba? 5 taon na Sa loob ng 5 taon, wala na siyang paramdam sa atin. Tama lang yun. Dahil wala na siyang karapatan. Pagkatapos ng pangyayari ng gabing yon, hindi na niya alam kung ano ang nangyari kay Arvin. Mas pinili na niyang sumama kay Victor dito sa probinsya nila, kung saan iniluwal niya ang panganay nilang anak, si Feliz. Dito na rin sila nagpakasal. Sa loob ng 5 taon, naging masaya si Fiona kasama ang lalaking mahal niya at ang anak nila. Walang gulo, kundi pawang kapayapaan at kasiyahan lamang. Wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niya kay Arvin noon. Pero hindi niya lang maiwasang isipin ito ngayon. Magsasalita na sana siya subalit biglang dumating si Feliz. Agad siyang napatayo sa duyan ng mapagsino ang kasama nitong matanda. Walang iba kundi ang ina ni Arvin. Mama? Tita? Kailangan ka ni Arvin, Fiona. Gusto ka niyo makausap. Ikaw rin, Victor. Gusto ka rin makausap ng Hindi ko po kaibigan o kumpareng lalaking yun. Simula na lokohin niya si Fiona, pinutol ko na po ang relasyon namin dalawa. Naiintindihan ko na hanggang ngayon may galit pa rin kayo sa kanya. Pero gusto niya kayong makausap sa huling pagkakataon, Fiona. Fiona, naging asawa mo ang anak ko. Pakiusap, kausapin mo siya. Pagmamakaawa ng matanda, nanibago siya. Hindi ito ganito. Mabait ito ngayon. Napakunot noo siya. Huling pagkakataon? Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Fiona. Mamamatay na si Arvin. Imporma nito na agad na ikinamulagat ni Fiona. Nang balingan siya ni Victor ng tingin, bakas din sa mukha nito ang gulat. Sa una, pareho nilang hindi alam ang gagawin. Pero sa huli, nagpasya silang sumama sa matanda sa syudad upang personal na makita si Arvin. Kasama na rin si Feliz. Nang makarating sa ospital, agad na nabalot ng kalungkutan ang mukha ni Fiona nang makitang nakaratay ang dating asawa sa kama. Maraming aparato ang nakakabit sa katawan nito. Pero kapansin-pansin ang sobrang kapayatan nito. Halatang hinang-hinana at parang wala nang ayos ang paghinga nito. Nakaraman ako, Fiona. Mahinang saad ni Arvin bago tumawa. Anong nangyari sa'yo, Arvin? Bakit ganyan ka na? Malumbay na tanong ni Fiona sa dating asawa. May lung cancer si Arvin, Fiona. Tinaningan na siya ng doktor noon. 3 buwan na lang daw ang itatagal ng anak ko.
At gayon 3 buwan na nakakalipas nang sabihin niyo ng doktor. Malapit na siyang mawala. Puno ng sakit na sagot ng ina ni Arvin na ikinatutok niya. At di ka pala nagsabi? Sabi ni Victor. Tumawa si Arvin. Para saan pa pare? Para hingin ang simpatsya niyo. Ayoko. Sapat na sa akin na malaman kong masaya kayo. At ngayon mas lalo, naging masaya dahil kahit matagal na kayo pa rin na magkasama. Matatag pa rin kayong dalawa. Dahil marunong kami makontento sa isa't isa, kumpare. Sapat ng bawat isa sa amin. Bawat segundo, mas nagiging matatag kami. Yan ang lakas naming dalawa. Lakas na nagpapausbong sa pagmamahala namin. Tugon ni Victor na ikinangiti ni Arvin. Paano ako? Hindi ako marunong makontento. Kaya ito kinarma na ako. Pero sa totoo, pinilit ko si mama na papuntay kayo rito. Dahil gusto ko kayo makita at humingi ng tawad sa nagawa ko. Fiona, alam ko nagkamali ako. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo. Kaya naiintindihan ko ang ginawa mo. Pumali ako bilang asawa mo. Pero sana patawarin na ako. Ayoko mawala sa mundo ito na hindi mo ako napatawad. Ayoko magmulto para lang makaawa sa iyo. Sabay halakhak ni Arvin. Gustong maiyak ni Fiona pero pinipigilan niya ang sarili. Kahit na papano'y naging mabuti rin naman si Arvin sa kanya. Naramdaman niya ang pagiging butihing asawa nito. Kaya kung yun ang kahilingan nito, tutuparin niya ng walang pagdadalawang isip. Pinapatawad na kita, Arvin. Huwag mong sabihin na pumalya ka bilang asawa ko na. Dahil kahit paano naman, naging responsable ka pa rin asawa sa akin. Nagbago lang ang lahat ng nag-ibang bansa ka eh. At hindi rin kita masisisi. Dahil iniisip mo ang future nating dalawa. Kaya pinapatawad na kita, Arvin. Maraming salamat, Fiona. Wika nito bago binalingan si Victor. Gusto ko humingi na tawad sa'yo, kumpare. Alam kong pinutol mo na ang pagkakaibigan natin. Pero para sa akin, kumpare pa rin kita. Kahit sa kabilang buhay, nagkasala ako sa'yo bilang kaibigan mo. Yung pagkakabali ko sa asawa ko. Pagkakabali ko rin sa'yo. Kaya patawad. Ngumiti si Victor bago ipinatong ang palad sa balikat ni Arvin. Pinapatawad na rin kita, kumpare. Kumpare habang buhay. Walang kaso yan sa akin. Salamat. Sana alagaan mo si Fiona. Huwag na huwag mong gagawin ang ginawa ko. Dahil totoo ang karma. Kahit pagsisi ka kung nagawa mo na, wala pa rin mangyayari. Pero kahit ano naman yata ang mangyari, magmamahalan pa rin naman kayo. At kitang-kita ko yun sa inyo. Napakaswerte niya sa isa't isa. Lalo na yung anak niya. At binalingan ni Arvin si Feliz na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Fiona. Feliz. Feliz ang pangalan niya. Sambit niya. Feliz, magpakabait ka ha? Ang ganda mong bata. Manang-mana ka sa mama mo. Pero parang wala kayatang nakuha sa papa mo. Ugali ang nakuha niya sa akin, kumpare. Sagot ni Victor sabay tawa. Wala silang nagawa ng mga sandaling yun kundi ang magtawanan. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap at hindi naglaon. Malungkot silang nagpaalam kay Arvin. Buhay nga naman oh. Si Victor habang palabas na sila ng ospital. Karga nito si Feliz na natutulog sa balikat nito. Nakakaawa siya, mahal. Kaya pala hindi siya mawala sa isip ko nitong mga nagdaang araw. Yun palang pahiwatig na yun. Nakakalungkot, mahal. Pero kailangan nating tanggapin eh. Wala eh. Ganun ang buhay. Di natin yan mapipigilan. Yun ang kapalaran niya. Napatango na lang si Fiona. Tanda mo yung sinabi niya? Na wag mong gagawin sa akin ang ginawa niya. Kahit di niya sabihin yun, hindi ko gagawin yun sa'yo. Kontento na ako sa'yo, mahal. Wala na akong mahihiling pa kung di makasama ka. Lalo na ngayon, paparating ng pangalawa nating anak. Wala sa sariling napangiti si Fiona bago sinapu ang tiyan niya. Sana lalaki naman, no? Sana nga, mahal. At kapag lalaki, Victorio ang pangalan niya. Masyadong mabagsik yan. Ismid niya. Tawa naman si Victor. Usapan ni usapan, mahal ha. Ikaw ang nagpangalan sa una nating anak. Ako naman sa pangalawa. Wala nang bawian ha. Yun ang papangalan ko kapag lalaki. Imbis na sagutin ng loko-loko niyang asawa, nanahimik na lang siya.
Hindi niya alam kung matatanggap niya ba yon, pero bahala na. Ang mahalaga, magkasama sila ngayon. Masaya at puspos ng pagmamahal sa isa't isa. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-iibigan ni Fiona at ni Victor. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw na ito. Balik po kayo ulit para sa susunod na kwentong ihahandog ng Miss CJ Stories sa inyo. Muli ito ang inyong Miss CJ. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog ng Miss CJ Stories. At naway makasama namin kayong muli sa susunod na kwento. Paalam!